Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Sabay-sabay nating purihin ang ating Panginoon ngayong gabi. Amen. Walang imposible sa ating Panginoon. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito, sa pagkakatipon-tipon namin at iniimbitahan po namin ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa at patuloy, Panginoon, na kami iyong pagpalain at sa amin pong pagpupuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo po ito bilang aming alay sa iyo pong pangalan. Maraming salamat, Ama. Ito pong ilingit dalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Walang imposible. Hallelujah. Lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw. Walang imposible sa iyo aking nakita, lay mong pag-asa, ako ay nagtitiwalang walang imposible. Sa nakikita, hindi aasa sa nadarama. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya. Sa'yo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw. Walang imposible sa iyo aking nakita, lay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Hallelujah! Di aasa sa nakikita, di aasa sa nadarama. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya. Sa'yo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw. Walang imposible sa'yo aking nakita. Lay mong pag-asa, lay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Amen. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus ang tiwala ko. Sa iyo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko ikaw. Walang imposible
sa'yo aking nakita. Alay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Ang imposible sa'yo ay magagawa. At pagkakaya, kalakasan ko ikaw. Walang imposible sa'yo aking nakita. Talay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Walang imposible kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang aming tiwala. Amen. Tuloy nating purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yeah! Lahat ng may hininga, Panginoon, lahat ng may hininga, hininga, Panginoon, kung magpupuri sa lambak at bundok, kung may alinlangan sa Diyos katiyakan, ako'y magpupuri ano man ang mangyari. Papuri sandata, ako ay aawi. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Puri sandata, higit pa sa tunog. Sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Hanggat nagbubuhay, di mapipigil purihin. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin. 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 Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa pagpupuri namin. Kayo po ay aming maitataas. Salamat po. Hallelujah! Ikaw ay dakila. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang mapapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ay hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon muli. ikaw ay tapat, Hallelujah! ikaw ay tunay, sa'yo ay
wala na makapapantay. Purihin ang Panginoon. Purihin! Purihin ang Panginoon. Purihin! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin. Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik. Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin! Purihin ang Purihin ang Diyos! Purihin ang Panginoon! Hindi tayo tatahimik! Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang Di tatahimik! Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik! Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin! Purihin! Purihin ang Panginoon! Purihin ang Panginoon! Purihin! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon! 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 Hallelujah! Woo! Salamat po, Panginoon! Hallelujah! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos. Tunay ngang karapat dapat kang purihin. Hallelujah. Purihin ka sa aming mga awit, sa aming mga sayaw, sa aming buhay, sa lahat po, Panginoon, na kung ano ang meron kami. Pupurihin ka namin, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggang katapatan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Dahil sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos.
pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ng iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus! Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, Itaas ang aking tinig, sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. hallelujah. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, tataas, Ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. kadakilan mo'y di Ayan! mapapantayan. Hallelujah! Oh, purihin ka! Oh, purihin ka, Jesus! Salamat po, Ama, sa gabi pong ito. Kami po ay nagagalak na makasama ka, Panginoon. Pupurihin ka namin ng walang hanggan. Salamat po, Ama, itaas natin ang ating mga tinig sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin natin siya. Hallelujah! Pupurihin ka sa awit, ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Oh, salamat po, Ama.
Salamat sa iyo, Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Oh, Jesus. Oh, salamat sa iyo, Diyos. Pinupuri ka namin, O Diyos. Walang hanggang sasambahin. Oh, Diyos. Salamat po, Ama, sa aming buhay. Walang hanggang sasambahin, Panginoon, ang iyong pangalan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon. Pangpasalamatan at purihin, Panginoon. Sambahin ka. Salamat po, Jesus. Salamat po. Namahin natin ang presensya ng Panginoon ngayong gabing ito. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, magsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, samba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang
kitang pupurihin, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay mo. Patunay nga, Panginoon, namamalagi kami sa iyo. Salamat po sa iyong presensya. O walang hanggan, sasambahin. Manang puso kong ito ay namalagi sa iyo. Walang hanggan kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Manang puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Oh, walang hanggan. Oh, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, walang hanggan. Walang hanggan. Oo, salamat po, Panginoon. Tunay na napakabuti mo sa amin. Sinasamba ka namin, Panginoon. Wala kang katulad. Tunay nga, Panginoon. Kayo po ang hari ng aming buhay. Sa iyo po lamang, Panginoon, ang aming buhay. Pupurihin, walang hanggang sasambahin. Ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Sabay-sabay nating awitin. Walang hanggan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Walang hanggang. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Oh, walang hanggang. Oh, walang hanggang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggan. Tayo pong lahat. Oh, walang hanggan. Walang hanggan. Oh, walang hanggan. Oh, walang hanggan. Walang hanggang pupurihin. Salamat, Panginoon. Ay mamalagi sa iyo. Hallelujah. Walang hanggan. Walang hanggan. Buong laman ng puso ko. Minsan pa. Hallelujah.
walang hanggan. Oh, walang hanggan. Sasambahin Buong laman ng puso ko, ito ay mamalangin sa'yo. walang hanggan. Walang hanggan. Oh, walang hanggan. Sasambahin Ng puso ko ito. Hallelujah. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po sa iyo. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Ang pagpapala mo, Panginoon, iparanas mo po sa bawat isa sa nandito. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami po'y mapalapit sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin ng walang hanggan. Maraming salamat. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. At tayo isang pinagpalang gabi para po sa bawat isa po sa atin. Amen. So napakaganda po ng ng ating pong awitin na walang hanggang pupurihin po ang Diyos. Amen. Siya ang nagbigay po sa atin ng buhay. Siya ang nagbigay po sa atin ng lakas. Siya ang Diyos na walang sawa at patuloy po nagpapala po sa atin. So, karapat-dapat lamang po na siya po ay walang hanggan din po natin, na siyang purihin at pasalamatan. Amen. Hallelujah. Palitan talaga to. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So, sige po, bago po ako po magturo po sa inyo, nais ko po na batiin po natin ang ating katabing muli. I-welcome po natin ang ating pong katabi. Ako'y nagagalak na kasama kita sa gabing ito. Sige po. Maghanap ka ng pagsabihan mo, hindi lamang yung ano. Sige, tignan mo sa mga mata at sabihin mo na ikaw ay nagagalak. Amen. Praise God. Ito po. Isang kagalakan po na tayo po ay sama-sama po bilang anak ng Diyos. Amen? Sa isang lugar para po tayo po sumamba at makapag-aral po ng salita ni God. Praise God. So, ikaw ba nagagalak sa gabi pong ito? Totoo ba na ikaw ay nagagalak? Amen. Palakpak po sa Panginoon. Praise God. Mas maganda po siguro po, mag-forward na lamang po nasa likod. No po? Mag-forward na lamang po. Panginoon, salamat po sa gabi pong ito na kami ay nagkatipon para itaas ang iyong pangalan, O God, sa lugar na ito. At salamat po sapat kapag kami po, ang iyong mga anak ay itinaas ang iyong pangalan, O God. Ikaw, Panginoon, ay kumikilos sa kanilang kalagitnaan, Panginoon. So Lord, dalahin ko po, Panginoon, na sa gabing ito, maranasan ka ng bawat isa, O God. Maranasan po ang iyong pagkilos. Maranasan po ang iyong presensya, Panginoon. Lord, ikaw ay isang Diyos na buhay, Panginoon.
kumikilos, gumagawa at nararanasan ng bawat tao, God. So Lord, I pray, Father, Lord God, na kayo po ang kumilos sa buhay po naming lahat sa gabing ito. Paging sa pangaral po na yung Ebanghelyo, God, ng iyong salita. Salamat po sapat ang iyong salita ay ito po ay naghatid po sa amin. Hindi lamang ng kalayaan, kundi maging ng pagpapala at pagbabago ng buhay, O God. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Nais ko po na basahin po ang ating pong scripture sa gabi pong ito. Mula po sa Jeremiah chapter 18. Doon po sa marami po, I believe na ito may familiar po sa inyo ang Jeremiah chapter 18. Subalit ito po ay napakasarap pong balik-balikan po. Ako po, yung binabalikan ko po ito. Sobra po akong nai-encourage at nai-inspire na patuloy po na magsuko ng buhay sa Panginoon. Praise God. Nais ko po basahin po natin Jeremiah chapter 18 verse 1 hanggang 4 lamang po. Actually, mas maganda kung ituloy-tuloy po natin, pero hanggang 4 lamang po para po hindi masyado pong matagal ang ating pong pag-aaral po sa gabi pong ito. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay. Ito po si Jeremiah po ito ang sinabihan po. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasisira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Hanggang doon lamang po ang ating pong ating pong babasahin po. I believe na sa gabing ito may gagawin ng Diyos sa buhay po nating lahat. Hallelujah. Ang buhay Kristiyano po natin, hindi po nagtatapos po sa pagtanggap po kay Kristo. Hindi po doon nagtatapos sa pagtanggap po natin kay Kristo ang pagiging Kristiyano po natin. Kundi ito po, ang pagtanggap po natin kay Kristo, ito po ay isang pasimula lamang ng isang panibagong journey of life. Isang panibagong journey ng buhay Kristiyano. So hindi po, kaya nga po, kung sinabi kong journey, ito po ay nagpapatuloy po. Hindi po tumitigil po doon sa pagtanggap, kundi ito po ay nagpapatuloy, lumalago, lumalawak at tumitibay araw-araw. Yun po ang buhay Kristiyano po. Praise the Lord. I believe po na simula nung tayo na born again at naging Kristiyano po, tayo po nanalangin, di po ba? Sino nanalangin para mapagpala ng Diyos? Pakitaas po ang kamay. Praise the Lord. Lahat po tayo, nais po natin na mapagpala po ng Panginoon. Hindi po tayo nagkamali. Pagpatuloy po tayo manalangin ng pagpapala po ni Lord, sapat yun po ang kalooban po ng Diyos. Nais niya na mapagpala po tayo. Nais niya na makatagpo ka niya sa pangailangan mo. In fact, mayroon po siyang pangako po sa atin. You have not because you was not. So hinahamon po tayo ng Diyos to pray. Para po sa needs po natin. Purihin po ang Diyos. Pero kapag ito, ang tanong ko pong muli, sino naman po sa inyo ang nananalangin ng pagbabago ng buhay? Pakitas uli ang kamay. Nabawasan na, ano? Nabawasan na, ano? Lahat nananalangin ng pagpapala. Pero pag itaas ang kamay ng nananalangin ng pagbabago ng buhay, kakalahati na. Praise the Lord. Yun po ang nais po ng Panginoon. Ang nais ng Diyos, hindi tulad ng sinabi ko po sa inyo, hindi po natatapos ang ating pong buhay Kristiyano sa pagtanggap po kay Kristo, kundi ito isang pasimula ng journey po natin, journey ng bagong buhay, ng pagbabago ng buhay. Praise the Lord. So nais ko po, bago ko po ako tuloy-tuloy na mag-preach, kindly play. Panoorin niyo muna natin po ito. Sang-ayon po sa ating pong binasa.
Paki-open na lang light siguro para mas maliwanag. Kasi mas maganda po ito. Okay. O yung curtain, pakihila mo yung curtain, Brad. Para ano. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Lord, I'll seek after you, 'cause you're the only one that satisfies. Turn toward to kiss your face. And as I draw near to you, I will give you my love. I will give you myself. I will give you my love. Lord, I'll seek after you, 'cause you're the only one that satisfies. Bow down to see your face. And as I draw near to you, I will give you my love. I will give you myself. I will give you my life. And as I draw near to you, I will give you my love. I will give you Tunay po, myself. wala pa pong ganap po sa atin. Hindi pa po tayo ganap, mga kapatid. Bagamat tumanggap na po tayo kay Kristo,
Pero kinakailan pa rin po tayo ng manalangin araw-araw ng pagbabago ng Diyos sa buhay po natin. I hope and I pray that yun po ang prayer po nating lahat. Sa araw-araw po natin pong buhay, hangarin po natin ang patuloy po na pagbabago ng Diyos sa bawat sa po sa atin. Marami po sa inyo, nanalangin, Lord, baguhin mo ang kapitbahay ko. Lord, baguhin mo ang kapatid ko. Lord, baguhin mo si ganito. Lord, baguhin mo si ganyan. Pero sometimes at madalas, nakakalimutan po natin sabihin, Lord, baguhin mo ako. Lord, baguhin mo ako. Yun po ang pinakamainam po. From glory to glory, gagawin po at patuloy po tayong babaguhin po ng Diyos. Amen? Wala pa pong ganap po sa atin. Wala pong perfect pa po sa ngayon. Patuloy po tayo na minsan may pagkakamali, may kanya-kanyang kahinaan. So patuloy po natin na hingin po sa Diyos ay ang kanyang pagpatuloy po na pagbabago ng ating pong buhay. Amen? Happy ba kayo na manalangin ng pagbabago? Nagnanais din po ba kayo ng pagbabago? Personally ako po, pagkagising ko ng umaga, bago ko magpunta ng work, Lord, prepare my heart. Ihanda mo aking puso. Ihanda mo aking kaisipan. Ihanda mo aking emotion to communicate with the people. Para makipag-communicate sa mga tao. Na hindi po ako maging katitisuran. Hindi ako maging isanghin ang pagkakasala. Kundi ako po ay maging pagpapala sa bawat isa. Lord, bigyan mo ako ng mga payapang kaisipan. I-control mo ang aking emotion. I-control mo ang aking puso. Minsan puro na lamang po tayo blessing, pero nakakalimutan po natin ang pinakamalagang aspeto natin pong buhay ay ang tunay ang pagbabago. Ang yun po ang pinakamalaga sa buhay po natin. Okay, simulan ko po aking pangangaral. Sino po si Jeremiah? Actually, napakaganda nga po yung binasa po natin do sa scripture, yun po ang ibinigay ng Diyos na mensahe rin po kay Jeremiah concerning po sa kanyang bayang Israel. Okay, sa mga Israelita. At naniniwala rin po ako na maging tayo rin po. Amen? Sa patayumanampalataya po ni Kristo. Bigyan ko po kayo ng kunting background, maiksing background kung sino po si Jeremiah. Si Jeremiah po mula sa kanyang pagkabata, tinawag po siya ng Diyos. O tinawag siya ng Diyos mula sa kanyang pagkabata para gawing isang propita, tawagin. At nung siya ay tinawag po ng Diyos para siya gamitin sa pagpapahayag bilang isang propita. Si Jeremiah po ay nagkaroon po ng marami rin po, may mga excuses din po na ibinigay po sa Diyos. Hindi po siya agad-agad ng yes Lord, nagsabi ng yes Lord at tumayo at agad-agad sumunod. Si Jeremiah rin po ay katulad din po natin. Katulad ko po, katulad po ng marami po sa atin. Nung narinig po natin ang tawag po ng Panginoon, marami po tayong mga excuses. Si Jeremiah mayroon din po excuses. Unang-unang kanyang excuses, Panginoon, bata pa ako. Panginoon, bata pa ako. Alala pa din si Moises, ganun din po. Lord, hindi po ako marunong magsalita. Si Jeremiah, Lord, bata pa ako. Subalit, napakaganda po ang sagot ng Diyos po kay Jeremiah. Habang nangatwira na si bata pa, ang sagot ng Diyos doon sa Jeremiah chapter 1, mula sa sinapupunan ng iyong ina, ay pinili na kita. Ang ganda pong isipin, mula sa sinapupunan pa lamang ng iyong ina, ibinukod tangi na si Jeremiah, pinili na ng Diyos para maging isang propita. So God empowered Jeremiah hanggang siya po ay tumugon sa tawag po ng Panginoon. So praise God. So sana po, tayo rin po, pagka tayo po ay tinatawag po ng Panginoon, tumigil na rin po tayo sa pangatwiran, kundi tayo po sumunod po sa tawag po ni Lord. Amen? Di ba masaya at napakaganda na ikaw ay gamitin ng Diyos? Di po ba napakaganda na ikaw ay gamitin ng Diyos na pagpapala sa maraming tao?
Hindi ba kayo masaya noon? Na tayo po'y maging workmanship ni God, kamanggagawa ng Panginoon. Hindi ba isang karangalan at isang kagalakan po yun na tayo po'y maging workmanship o kamanggagawa ng Panginoon. Praise God. O sa Tagalog po, para mas madaling unawain, yung tawagin ko pong maging daluyan ka ng pagpapala ng Diyos sa iba. Diba? Ang sarap pong isipin po. Napakaganda po. So after God empowered Jeremiah, nangaral po siya ng pag-ibig po ng Diyos. Jeremiah preached the love of God. Subalit, ang mga tao na salip na makinig, sila ay naging bingi sa salita ni Lord. Hindi po sila nakinig. Nangaral po si Jeremiah tungkol po sa salita ni Lord. Sa love ni God. Pero ang mga bansang Israelite po, hindi po sila nakinig. Sila po ay naging bingi. In fact, nagbingi o nagbingi-bingihan. Minsan kasi mas maganda yung alam mong bingi kasi nagbibingi-bingihan eh. Kasi pag ang bingi, curious pa yan, pag hindi niya narinig, uulitin mo. Ha? Ano? Ako minsan mahina na yung pandinig ko. Kapag may sinasabi ako, hindi ko narinig, pinapaulit po ako. Pinapaulit ko po sa kanila, please lang po. Siguro dahil sa pagtanda na rin. So kasi sabi ko sa aking mga anak, please lang po, pakilakasan niya ng kunti para magkaintindihan tayo. Kaya mas maganda na yung alam mong bingi kasi nagbibingi-bingihan eh. Kasi yung nagbibingi-bingihan, talagang hindi makakapakinig. Ano po? Tulad po ng nagtutulog-tulugan. Alin ang madaling gisingin? Yung tulog o yung nagtutulog-tulugan? Ha? Yung tulog, isang kalabit, gising. Pero nagtutulog-tulugan, kahit itulak-tulak mo pa yan sa kama. Tama? Hindi yan magigising. Kasi nagtutulog-tulugan. Yun po ang bansang Israel nung panahon na yon. Hindi ko masabi na sila ibingi, kundi nagbibingi-bingihan, nagtutulog-tulugan. Bagamat alam nila ang salita ni Lord, but they refuse. Binaliwala po nila. At hindi lamang po nagtatapos po doon. Jeremiah preached and appealed to their reason. Marami po silang mga reason, but they refuse to think logically. Patuloy pa rin ni-refuse. At patuloy po, si Jeremiah hindi po nagtumigil po. Jeremiah preached judgment and condemnation. And still, the people continued to live. Patuloy po silang nabuhay sa makasalanang pamumuhay. Patuloy pa rin silang namuhay sa kasalanan. Instead na sila po ay magsisi, instead na sila po ay manumbalik po sa Panginoon, hindi po sila nakinig kay Jeremiah. Hallelujah. In fact, kung ikakategorize ko po, susurin ko po, habang pinag-aaralan ko rin po ito, Jeremiah's day was similar to our day. Parang kaparehas din po ng ating pong panahon sa ngayon. Jeremiah's day was similar to our day. Sa ating pong panahon ngayon. The people were guilty of idolatry while at the same time they were regular. Bagamat sila patuloy po sa pagkilala sa Diyos, pero patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasalanan. Diba? Parang katulad po natin sila ng panahon na yun. Nabubuhay po. Okay, ulitin ko po. The people were guilty of idolatry. Alam niyo po, ito pong malaking kasalanan po ng sangkatauhan po sa ngayon. The sin of idolatry. Pag sinabi kong idolatry, not only doon sa sinasabi po nating hugis tao. Anumang bagay, naging priority mo sa buhay mo, higit pa sa Panginoon, it's an idolatry. It's an idolatry. Anumang bagay, na higit pa sa Panginoon, inuuna mo, pinahalagan mo, higit pa sa Diyos. Yun po isang idolatry. Kaya nga po, marami po, may mga tao po, ang idol po nila, pira, work, di ba? Alipin sila.
Hindi po ng Diyos, kundi ng trabaho at ng maraming bagay-bagay pa. Di ba? Hallelujah. So, guilty of idolatry while at the same time, they were regular. Minsan sa pagdalo pa sa simbahan. Ito malungkot mong isipin. Nagko-confess na sila mga Kristiyano, but they are guilty on idolatry. Di ba? Oh, they're guilty of idolatry. Nanatiling materialistic. Materialistic ang marami. Lovers of position. Lovers of pleasure. Lovers of the world. Ito po yung buhay ng tao ngayon. Di ba? Di ba? Anong tingnan po natin mga tao? Lovers of pleasure. Gustong-gusto yung pleasure, karangyaan. Gustong-gusto po nila ay yung karangyaan, yung matanyag sila. Pleasure. Position. Wealth. At marami pang bagay. Praise God. Lovers of the world. Yan nakakalungkot. And most of the people give no serious thought of the condition of the nation. The constants or circumstances of their own lives or what the future might hold for them. Alam niyo po? Yun po ang problema po. Maraming mga tao ngayon are not serious for the thoughts doon sa kanilang nakikita. Tingnan po natin ngayon, nangyayari po sa mundo pong ibabaw. Hindi ka ba magigising sa nakikita mo sa kapaligiran po natin ngayon? Praise God, kanilang umaga, pinag-pray po natin ng Pilipinas. That's very good. Napakaganda po yun. Sana hindi po tumitigil kanilang umaga. But every day, most of the time, we remember, alalahanin po natin ating pong bansa. Ngayon, sila po hinahagupit ng Super Typhoon. Super Typhoon 1. Signal number 5 daw. At may possible pa na maging signal number 6. Katatapos lamang po ng bagyo na Karaypas, ilang daang tao ang namatay. Hopefully, magkaroon po ng serious thought about the condition of our nation, about the condition of our community, about the condition of our neighbor. Magkaroon po sana tayo ng thoughts to pray them, to share the gospel para po sa kanila. Diba? Sapat ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay pinahintulot ng Diyos for a purpose. Ang lahat ng nangyayari, hindi po ito lihim po sa Panginoon, but God allows it for the purpose. Mayroon pong layunin po ang Diyos. Marahil po, sabi ko kanina po, nag-uusap ka ni Brother Jaime sa bahay. Noon ang bagyo, signal number 3 lang, lakas na, no? Sabi ko, oo nga eh. Sumunod ng mga panahon, dekada, hindi na po. Wala nang signal na number 3, sisiw na lang. Signal, number 4 na. At sumunod ng mga dekada, signal, number 5 na. At sa susunod, signal number 6 na. Paano? Ayaw magising eh. Kaya kinakailan, lakasan yung tulak. Di ba? Masyado nang tutulog-tulogan eh. Kaya lakasan ng tulak. But, hopefully, and I pray, na tayo po bilang mga Kristiyano, magampanan po natin ang ating pong tawag bilang mananampalataya. To share the gospel para po sa kanila. Okay. So, si Jeremiah po ay dinala ng Diyos sa Potter House o sa magpapalayog para bigyan siya ng mahalagang mensahe sa kanyang makikita. Tulad po na ating pong pinakita ko po sa inyo sa video. So nakita po natin, nagkaroon po na tayo ng idea doon po sa isang magpapalayog o isang potters, isang gumagawa ng palayog. So ano po nakita po ni Jeremiah po doon sa magpapalayog? Okay, number 1. Jeremiah saw a potter who had a purpose. I believe po, na isang magpapalayog po, mayroon po siyang isang will, isang kagamitan.
So bago niya po ilagay po doon yung putik na minasa niya, bago niya ilagay po doon para hulmahin, bago niya hulmahin, mayroon na po siyang purpose, mayroon po siyang layunin. Bago niya, sa kanyang isip, mayroon na siyang purpose kung ano ang gagawin niya doon sa putik na yon. Mayroon po siyang purpose. The potter he saw the potter who had a purpose. He had a specific plan for the vessel on the wheel. Mayroon po siyang specific plan sa vessel na kanyang hinuhulma. Lala ko po noon, unang panahon, halos marami sa kagamitan ay yari po sa putik. Wala pang salad master noon. Sister Richelle. Wala pa si Brother Louie dito. Wala pang salad master noon. Wala pang kalan. Ginagamit po nila para magluto po ay pat or palayok kung tawagin. Tama? Wala pa pong water dispenser. Ginagamit po ay isang tapayan para umigib pag-imbakan ng tubig, isang banga na malaki. Ginagamit para magluto ay isang kalan na galing din po sa putik. Di po ba? Hinulma. So ang putik po, hinuhulma ni isang potter para gawing flower vase o gawing masitira, gawing banga, or whatever na kanyang maisipan for a purpose. Pero ang purpose niya, para po maging kapaki-pakinabang. Praise the Lord. Mula sa simula, mula rin po tayo sa putik, di po ba? At patuloy pang hinuhulma at hinuhubog po ng Panginoon. Patuloy pong hinuhulma at hinuhugis ng Panginoon. And the potter was carefully working with his finger and with the chosen instrument to accomplish a purpose that he had in his mind. Yun po ang magpapalayok. Iniingatan po niya, pero hanggang sa magiging ganap. Praise God. Di ba kayo, natutuwa ba kayo noon? Na ang Diyos ay araw-araw na tayo po ay hinuhulma ng Panginoon. Are you happy for that? Masaya ba tayo po doon? Did you appreciate? Na-appreciate ba natin yung ginagawa ng Diyos na paghubog po sa atin araw-araw? Ina-appreciate ba natin yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin araw-araw? Praise the Lord. I'm very thankful for God, sa Diyos, na hindi po siya napapagod para po ako po ay hubugin para maging ganap. Praise God. At kanya rin, and the potter was carefully working with his finger with chosen instrument to accomplish a purpose that he had in his mind. So ano kaya kung ikaw ay isang potter na hinuhulma ni God, ano ka kaya? Ano ka kaya? Kung ikaw isang, tulad po na napakinggan, kung ikaw isang lamb o isang putik na hinuhulma ng Diyos sa ngayon, ano ka kaya? Ikaw kaya isang lalagyan ng tubig? Ikaw kaya ay isang lutuan para makakain ng marami? Ikaw kaya ay isang flower vase para maging hindi lang display, ano? O isang kalan. But subalit, tulad ng sinabi ko po sa inyo, whatever the things, God have a purpose. Hinuhulma po tayo ng Diyos for a purpose. Sapat ang nais niya, ang buhay mo ay maging kapaki-pakinabang at magiging maganda sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. For His glory. For the glory of God. Amen. Hallelujah. At kanya ring nakita ng Diyos ay divine Father. The divine Father has a purpose
for the nation also. Okay, tingnan po natin to. Unang-una, the Divine Father has a purpose for a nation. Anong purpose ni Lord sa nation? Isang bansa na sumasamba po sa Kanya. Isang bansa na sumusunod sa Kanya. Di ba ba? Yun po ang nais po ng Panginoon. Isang bansa na sumusunod. Isang bansa na sumasamba po sa Panginoon. Praise God. Kaya nga po, pag-pray po natin, ating pong bansa, pag-pray po natin, ating komunidad, sapat yun po community, sapat yun po ang nais po ng Panginoon. Everybody. Hindi lamang po para tayo po that's for the glory of God. The Divine Father has a purpose for a nation. Ang purpose niya isang bansa na sumasamba at naglilingkod po sa Panginoon. The Divine Father has a purpose, hindi lamang po sa bansa, kundi maging sa individual. The Divine Father ay mayroon pong plano para po sa individual po sa atin. Puro individual. Mayroon pong siyang plano sa buhay po nating lahat. Kaya nga po tayo po ay kanyang hinuhulma, hinuhubog, hanggang tayo po ay maging ganap. Mayroon po siyang purpose. Anong purpose ni Lord sa atin? Anong purpose ni Lord sa buhay po natin? Hinuhubog po tayo para tayo po ay maging pagpapala at tayo po ay magbigay ng glory po sa Kanya. Amen? Are you happy for that? Masaya ba tayo doon na ang Diyos po ay hinuhubog po tayo araw-araw? Hindi lamang para tayo maligtas. Po, sabi ko po sa inyo kanina, ang buhay po natin hindi lamang po nagtatapos po doon sa pagtanggap po natin kay Kristo Jesus, kundi ito po ay pasimula lamang po ng panibagong journey, the journey na isang journey na ng paglalakbay na kasama po ang Diyos. Nakasama ang Panginoon. Noon ang journey po natin, isang madilim na journey. Pero ngayon, salamat po, sapagat isang maliwanag na journey, isang kapakipakinabang. Okay. The Divine Father has a purpose to it sa bawat sa puso sa atin. Puro individual. Upang tayo po ay mamuhay ng sagradong buhay para sa kanyang kaluwalhatian. At pangatlo, the Divine Father has a purpose also for this church. For His church. Sino nakabasa po ng Revelation? The book of Revelation. Are you familiar? The message of 7 churches? 7, ano pong gusto ng church? Doon sa 7 churches, na maalala niyo ba yung mensahe po doon sa 7 churches? Halos lahat ay mayroong comment at mayroong komentaryo ang Diyos doon sa 7 churches. Ang alam ko, isa lamang po ang talagang church na kinalog daw. O dalawa rin, maganda rin sa Smyrna, pero mas napakaganda po doon sa Philadelphia. Ang sabi po ng Diyos, dahil ikaw ay tapat, binuksan ko ang pintuan ng langit at pagpapalain kita, walang makapagsasara ng pintuan na aking binuksan para sa iyo. So nais po ng Diyos, nang sa kanyang simbahan po, isang simbahan po na nagliliwanag, tumatanglaw, isang simbahan po na hindi po nagko-compromise. Kaya nga po doon po sa ilang mga churches po doon, ang tampo ng Diyos, sila po ay nagko-compromise. Pero ang Diyos po, nagtampo po doon. Nagtampo po doon. Kaya nga po, ang sabi ko po, the Divine Father, nais niya na hubugin ang kanyang iglesia para ito po ay maging ganap hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Praise God. Sapagkat ang Diyos po, walang tigil po na hinuhulma o hinuhubog
ang ating pong church. Amen? Kaya nga po, sana po, praise God, patuloy po na tayo makipag-cooperate po sa Panginoon sa kanyang paghubog. Tutuloy-tuloy po natin mamaya. And another one, pang-apat, the Divine Father has a plan for not only for individual, not only for the nation, not only for individual, not only for the church, but also for your family. But also for your family. The Divine Father ay mayroon pong magandang plano para po sa ating pong pamilya. Praise God. Totoo po. Ang pamilya po ay isang sagrado po na institusyon na dapat kakitaan po. Ito po ay ini-enjoy ng bawat tao. Pero malungkot ko pong sabihin na maraming mga pamilya sa ngayon ay sa halip na ini-enjoy po nila ay hindi po nila ini-enjoy ang banding. Hindi ko lamang tinutukoy po yung mga broken family. In fact, mas mabuti pa, alam mong broken eh. Ang masaklap, yung alam mo, sama-sama, pero hindi masaya. Mayroon ba kayong alam ng gano'n? Sama-sama sa isang tahanan. Sama-sama sa isang bahay. Halos magkabanggahan, pero hindi nagkikibuan. Tama? Hindi. Maraming gano'n. Ha? Maraming mga ganong pamilya ngayon. Nandun po sila sa isang bubong, halos magkabanggahan. Pero hindi nagkikibuan. Even sa panahon o sa oras ng pananalangin o pa oras na po ng pagkain na dapat po silang lahat ay nagtatawanan habang kumakain, nagkikwentuhan, pero hindi nagkikwentuhan, kundi busy po si tatay, busy po yung anak, puro po anong ginagawa. Mabuti pa, yung cellphone pinag-aabalahan. Pero yung pamilya, wala ng panahon. Di po ba? Di po ba? Kita mo, isang pamilya nagpunta ng restaurant para kumain, magkaroon ng banding. Pag upo nila. Ha? Anong ginawa po nila? Ha? Anong ginawa po nila? Tama ba ako? Hindi. Anong ginagawa nila? Tama ako? Hindi. Isang pamilya, yun ang nalulungkot po ako. Dati ang daddy, masayang-masaya mula sa trabaho para umuwi. Masilayan man lang ang ngiti ng kanyang mga anak. Halos takbuhin niya ang daan. Makarating lamang po sa tahanan. Pero ngayon, minsan, parang wala nang galang umuwi ang daddy. Sapat pag umuwi rin, hindi rin masaya. Tama? But I pray ng Diyos po ay patuloy pong kikilos sa bawat family po natin. Maraming pamilya po, wala na pong family altar. Wala na pong family devotion. Alam niyo po ba? The first target of the enemy is your family. Unang-unang tinarget ng demonyo. Unang-unang pamilya tinarget niya. Family ni... Tama po si nanay. Tama po si nanay. At hanggang sa ngayon, your family ay target din po ng enemy to distract and to destroy. Kung hindi po natin ito babantayan, panghihinayang po tayo pagdating ng panahon. Kaya nga po, ang panalangin ko po at ang hamon ko po sa inyong lahat, huwag po nating pabayaan po ang ating pong family devotion or family altar. Praise God. So Divine Father had a purpose for our nation, or has a purpose sa bawat bansa. Mayroon po siyang purpose po sa bawat individual, mayroon siyang purpose po sa bawat simbahan, at mayroon din siyang purpose sa bawat family. Amen? Mayroon din siyang purpose sa bawat family. So praise God. At purihin po ang Panginoon sa patang Diyos po, hindi po tumitigil po doon. Bagamat minsan, hindi po nasusunod o hindi po nagiging ganap, pero ang Diyos hindi po siya sumusuko. Tignan po natin sa pangalawang pagkakataon. Hindi lamang Jeremiah observed a pattern
who had the plan, who had the purpose, but also Jeremiah observed that the Father is possibility, yung pong maging matyaga po siya sa paghulma. Sapagkat minsan po, mayroon pong possibility na nagkakaroon po habang hinuhulma po yung Father ay nasisira po. Perverting the purpose of the Father. Minsan hindi po nagaganap. Hindi po nagiging ganap yung plano po. Di ba? Habang hinuhulma minsan, nadudurog, nababasag. Lalo na po pag may iba, habang umiikot yung wheel po. Pag dumating po yung parting matigas at parting may mga bato, doon po ay nabibreak po yung Father. At sa halip na mahulma ng napakagandang pagkahulma, hindi po nahuhulma ng maayos dahil po mayroong isang parting matigas. May parting mga bato-bato. Sa buhay po natin, nakikita mo ba yung parting matigas? Nakikita ba natin yung parting mga mayroong mga bato-bato na kinakailangan ay tanggalin po? Nakita po natin sa na mayroong tinatanggal yung Father para mahulma at magiging maayos at magiging smooth. Kinakailangan tanggalin po. Diba? Praise God. Yun po ang Father. Yun po ang ating pong Panginoon. As the Father worked, the vessel could not become what the Father had planned it to be. Sa may mga ganun pagkakataon. Makakalungkot kong sabihin na minsan the Father hindi po nababasag, pero bakit nababasag? Bakit hindi nahuhulma ng maayos? Bakit? Dahil po, ang buhay po natin, hindi po tayo nakipag-cooperate po sa Father. Hindi po tayo nakipag-cooperate. Wala po tayong willingness. Kaya po, madalas. So, palagay ko po, matanong, ilang beses na kayo na-break tayo habang hinuhulma ni Lord? Praise God. Bakit po? People resisted the touch of the Divine Father or ayaw makipag-cooperate. Resisted. Nire-resist po nila the touch of the Divine Father. Resisted the touch of the Divine Father. Kaya nga po, hindi po tayo nagiging refuse to recognize God's divine plan. Yun po, pangalawa. Refuse or resist the touch of the Divine Father. Resist the touch of the Divine Father. Pag nire-resist mo, paano po tayo mababago? If we resist the touch of the Divine Father. Kaya po, ang ganda ng awitin po natin kanina. Di ba? Anong awitin po kanina na pili po natin? Have thine own way, Lord. Mold me and make me after thy will. Diba? Ang sarap po. Mamaya i-play po natin muli habang tayo po ay mag-meditate. Hallelujah. Refuse to recognize God's divine plan. Ito po, pangatlo. Refuse to recognize God's divine plan. They had accepted God's blessing without recognizing the position of responsibility. Ito pong buhay po natin ng marami. Ito pong buhay po ng marami. Maniwala man kayo, hindi, pero ito to. Honestly speaking. They are accepted God's blessing without recognizing their position of responsibility to God. Ano responsibility po natin kay God? Para tayo po ay mabagong ganap. Maging ganap na ulirang anak ng Diyos. Maging ganap na Kristiyano. Ano po ang dapat po natin gawin? Mga kapatid.
Ito po, maiksi na lamang po. Light thoughts lamang po ang ibibigay ko po sa inyo. As an individual, have you resisted the moving touch of the Divine Father upon the vessel of your life? Ito po ang simpleng tanong ko po sa gabing ito. As an individual, have you resisted the molding touch of the Divine Father upon the vessel of your life? Sa puso po. Pag sinasabi mong vessel, ito, yung puso po natin. Pangalawang tanong. Have you starved your soul by neglecting a devotional study of the Word of God and the place of prayer? Nakakalungkot po. Madalas pinapabayaan po natin na mag-suffer ang ating pong kaluluwa sa pamagitan po ng ating pong neglecting of our devotion and our prayer life. Nakaraang linggo lamang po nangaral po ako concerning po our prayer. Napakahalaga po ang prayer sa buhay po natin. So hopefully, sa bawat pamilya po, sa bawat individual, ugaliin po natin. So bago po tayo matulog, bago po tayo gumawa, unahin po muna natin magpasalamat at manalangin po sa Diyos. Lord, dahin ko po, nabaunin sa aking trabaho. Napakaganda, na bago ka magtrabaho, baunin mo ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Bago ka pumunta ng work mo, baunin mo ang pasensya, baunin mo ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos sa iyo. Bago ka kumaksyon o gumawa. Di po ba? Pagkagising mo at bago ka magtrabaho. Pangatlong tanong, have you refused to equip yourself for a greater service by declining opportunities for training? Kamakailan po natutuwa po ako and so much na-impress o na-bless. Nung nakita ko po na nag-aayos po ng Xerox copy, Sister Kayla, and Chloe at ang Kayla yun, nasa bahay. Inaayos po nila yung materials kasi nag-enroll po sila, gusto nilang ma-equip sa Bible School, online Bible School. So inaayos niya yung kanyang materials. Nakakatuwang isipin po. Totoo po. Kung gusto mo na gamitin po tayo ni Lord, dapat tayo po ay ma-equip. Okay? Magpatuloy po tayo ng pag-aaral. Ang pag-aaral po ay hindi po natatapos. Ito po, ang Kristiyano po, hindi po natatapos sa pag-aaral pag matanda ka na, hindi po. Habang buhay po tayo, dapat lumalalim po tayo sa kaalaman at sa karunungan tungkol po sa salita ni Lord. Amen? So, have you refused to equip yourself for greater service by declining opportunities for training? Sana po, tayo po ay natapatuloy po na nagnanais pa ng matuto pa ng pasto ng marami. Okay? Pang-apat, have you turned a deaf ear to the voice of God's Spirit na tumatawag sa iyo? Ikaw ba ay nakakapakinig o napapakinggan mo ba? Ikaw ba ay sana po maging katulad po tayo ni Samuel? Si Samuel po, nung tinawag po siya ni Lord, in 1 Samuel chapter 2 or 3, okay. Nung siya tinawag po ng Diyos, agad-agad siya sumagot. Akala niya una, si Eli tumatawag sa kanya. But when the time that he recognized na ang tumatawag po sa kanya ay ang Panginoon, ang sabi po niya, Panginoon, magsalita po kayo, makikinig po ako.
mayroon po siyang bukas na kaisipan, bukas na puso para makinig po sa Panginoon. Tayo rin po bilang mga Kristiyano. Sana po magkaroon po tayo ng bukas na ang ating pong spiritual ears, ang ating pong spiritual na puso ay bukas po lagi para makinig po kay God at sa Banal na Espiritu. Amen? Hallelujah. In fact, kung hindi po kayo talaga magbibigay ng panahon, mahirap pong pakinggan. Hindi nyo mapakinggan. So, pangatlo, Jeremiah, third point, Jeremiah saw the infinite patience and persistence of the Father. Doon sa pinili po natin kanina. O sa binasa po natin. Kapag po ang Father po ay nabasag, anong ginagawa po ng Father? Doon sa putik. Kapag hindi niya nahulma ng tama, na break, na deform, anong ginagawa ng Father? Nagagalit ba? Ito'y tinatapon at nagwawala? Hindi po. Hindi po. Siya po ay very patient po. Tulad po, malala ko po noon, nagtatrabaho ko sa gawa ng alas, pag nasira yung ginagawa ko, sobrang galit ko, tinapalo ko po. Opo. Totoo po. Kumuha ko ng isang pamalo. Oh, ano nangyari naman sa'yo, Ruben? Pambihira itong nagawang ito. Galit na galit po ako. At tinutunaw ko kaagad. Tutunawin ko kaagad para hulmain muli, para maging isang alahas. Yun po ang ginagawa ko po. Ganun po. Pero ang Diyos po, hindi po siya napapagod sa paghulma. Pag hindi po niya na-deform, hindi niya nahulma, anong ginagawa niya? Minamasa niyang muli. Siya po ay matyaga na tinatanggal po yung mga bagay na hindi po tama para po mahulmang muli. Praise God. God is very patient sa buhay po natin. Ang Diyos, Jeremiah saw the infinite patience and persistence of the Father. The vessel that he had made of clay, ito po ay nabasag o nasira o na-deform. Hindi niya ito itinatapon o tinatapon, kundi ito po ay minamasang muli para gawing muli. Parang tayo po. Palagay nyo. Kapag ang Diyos po itatapon niya, wala nang matitira sa atin. No? Wala nang matitira po sa atin. Pero si Lord po, napakamatyaga po. Okay? The Divine Father will not throw the lump of clay. Ang Diyos hindi niya isinusuko ang ating pong buhay. Patuloy niyang binibigyan ng another chance. So, magandang nakita ko po doon, God give us not only a second chance, but many chance. Di ba nakakatuwa? Habang hinuhubog po tayo ng Panginoon, habang hinuhulma po tayo ng Panginoon, nadipom na naman. Nadipom na. Pero si Lord po, napakamatyaga po niya para bigyan ka ng another chance, another chance, another chance. God is a God of another chance. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. So muli po nating i-play po muli yung kanta na yon. At pagkatapos po noon, tayo po ay magkaroon po ng komunyon. Kindly play once again. And I pray, ito po ang hamon ko po sa inyo, na sana po, ito po ang panalangin po natin lahat bilang mga Kristiyano. Paki-deliver po yung komunyon. Change my heart, oh God. May Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change Ariin my mong panalangin po yan, kapatid ko. Ariin mong panalangin para sa iyo. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me
That's our prayer. Ganyan po ang panalangin po namin, Panginoon, sa gabi po Change ito. my heart, Ay ang patuloy pong pagbabago na pong gagawin po sa buhay po naming lahat. Panginoon, hindi pa po kami ganap, Panginoon. Kailangan po namin, O Diyos, ang tunay na pagbabago na ay pong buhay. Upang kami, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap para po sa inyo. may I be like Hallelujah, Lord. you are the potter. Yes, Lord God. I am the clay. Mold me and make Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. this what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Lord, I'll seek after you, 'cause you're the only one that satisfies. Turn toward to kiss your face. And as I draw near to you, I will give you my love. I will give you myself. I will give you my love. Lord, I'll seek after you, 'cause you're the only one that satisfies. Bow down to see your face. And as I draw near to you, I will give you my love. I will give you myself. I will give you my love. And as I draw near to you, I will give Panahon na, mga kapatid, to surrender our life to the Divine Father. Ang Diyos po na humuhubog po sa atin. Panahon na para isuko po natin at surrender po natin ating pong buhay. Salamat po sa Kanya. Sapat siya na ang una nagbigay ng buhay para po sa atin. Kaya kapatid, hindi mo rin ba ibibigay ang buhay mo para po sa Kanya? Hindi mo ba isusukot, susurinder ang buhay mo para po sa Kanya? Tulad po na sa gabing ito. Nagko-communion po tayo to remember what God, kung ano ang Kanyang ginawa para po sa atin. Inialay niya ang Kanyang buhay para po sa atin. Hindi lamang po tayo magkaroon po ng buhay na walang hanggan, kundi inialay niya ang Kanyang pong buhay upang ang buhay po natin ay magiging ganap. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, inaalala po namin, Panginoon,
ang lahat ng ginawa mo, Panginoon, para po sa amin. Inaalala rin po namin, Panginoon, ang lahat ng sakripisyo mo para po sa amin. Ang iyong pagtitiyaga para po sa amin, O God. Lord, salamat po. Purihin po kayo. Purihin po kayo. Hallelujah. Hallelujah. Kainin po natin ang simbolo ng katawan po. Siyang patutuo ng pakikipagkaisa po kay Kristo ang pagtanggap po nito. Ang simbolo ng kanyang katawan. Ito po ang pagtanggap po natin ay isang simbolo ng pakikipagkaisa po natin sa Kanya at pagsuko ng buhay para po sa Kanya. At gawin din po ang saro. Ang saro ay sumisimbolo ng kanyang dugo. Luminis ng ating buhay, ng ating kaluluwa, ng ating puso. Salamat sa kanyang banal na dugo. Na siyang naging dahilan para tayo po'y maligtas sa ating mga kasalanan. Siya rin banal na dugo na patuloy po nagkukover po sa atin laban sa gawain po ng kaaway. Hinin po natin ang simbolo ng kanyang dugo. Patuloy po tayong manatiling manahimik po sa presensya po ni Lord, mga kapatid. Manatili po tayo sa presensya po ni Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Tunay po, Panginoon, napakabuti mo sa buhay po namin. Hindi po kayo, Panginoon, tumitigil po ng paggawa po sa buhay po namin. Wala kang tigil, O God, para kami ay hubugin. Wala kang tigil, Panginoon. Hallelujah, sa kabila, Ama, na minsan, kawalan po namin ang pagsunod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo. Purihin po kayo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ating mga po natin, bago po tawagan po ang ating pong closing prayer, ating mga awit po, talasong. Awitin po natin yung purihin. Ating panghuling awit. Mapupuri sa lambak at bundok. Kung may alinlangan sa Diyos katiyakan, ako'y magpupuri man ang mangyari. Papuri sandata, ako ay aawit. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, anuman ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa akin. Pagpuri sandata, higit pa sa tunog. Sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari.
hanggat nabubuhay, di matitigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ikaw ang dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at bumangon muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang ikaw ay dakila, ikaw ay dakila, ikaw ang hari. Ika'y namatay at buwagong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay. Sa'yo ay wala nang Makapapantay, purihin ang Panginoon. Purihin! Purihin ang Panginoon. Purihin! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ay papuring alay. Di tatahimik. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Minsan pa, di tatahimik. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik. Di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin! Purihin ang Panginoon. Purihin! Purihin ang Panginoon. Purihin! Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, hininga. purihin ang Purihin ang Panginoon. Panginoon. Lahat ng may Lahat ng may hininga, hininga. purihin ang Purihin ang Panginoon. Panginoon. Lahat ng may Lahat ng may hininga, hininga. purihin ang Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen. May I call Pastor Larry for our closing prayer? We've got to sing that Sunday morning. In Filipino. It's so much So be ready next Sunday. Di tatahimik,
Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Di tatahimik ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon.